Hey guys, magandang gabi. So, this is Location CZ and magandang gabi sa ating lahat at maulan na gabi dahil may bagyo po dito ngayon sa Zamboanga. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-feedback or mag-report ng client. So para sa mga rider po ito kasi mas maraming rider ngayon is nagre-reklamo kasi mas maraming customer ngayon is nagpapabook and then kina-cancel. Then sayang naman po ng gasolina ng rider po. Hindi po tubig yung gas para po i-cancel lang po bigla-bigla pag nandun na po yung rider sa location niya po or route po yung customer, hindi po alam pa ni rider kung paano po siya i-report or i-feedback. So ganito po yan. So first po punta po tayo sa ating siyempre taxi driver app sa rider po. Yan. Ito po yung ginagamit namin para po makakuha ng order. So kita nyo guys ang dami pong booking ngayon kasi maulan po siya and then bagyo po sa Zamboanga. So dito na po pwedeng iluto yung motor ko. Then sayang po pag nasira po. And then so proceed po tayo sa ating main topic. So punta po tayo sa order, past orders, ayan, then click natin. Then ayan guys, so click po natin yung na-complete natin na order. And then next po is punta po tayo sa action. Punta tayo sa action. Click natin yung action. Then punta po sa rate the order. Ayan, so para ma-feedback nyo siya guys, so sa mga kapwa kong Maxim Rider, para feedback nyo siya is click nyo po yung kung good, okay lang po. So pwede siya i-rate na magandang pag maganda yung trato niya sa inyo or hindi niya kayo binara or maayos siyang kausap ba, hindi siya rude or magandang kausap yung customer yun. Pero pag masama yung ugali niya or may problema sa kanya, sa customer, is click nyo po itong bad. So nandito po yan sa good. So, ilipat natin yan sa bad. Ayan. Then, yan makikita nyo guys, may low price po siya. So, explain ko lang po So, sa low price is, kulang po yung binayad niya. For example, sa halip po na 100 yung ibayad niya sa inyo is 90 lamang po binayad niya. So, tagay po natin yung low price kasi po, para sa next order niya is, mababawasan po or madagdagan yung bayad niya sa sunod na makukuha ng booking niya na rider. Then, so pagkatapos ng low price, so next po is yung order or route extras placed incorrectly. So, pag nalagay po ng client is hindi po tama yung route or mali po yung nalagay niyang pin is pwede nyo po yung i-feedback. Kasi dito tayo nagkakamali, dito tayo nag-aaway yung mga client na yan. So, mali po yung feedback nila din para po ginagawa po yung meron pong ibang client is ginagawa po talaga yung place incorrectly na route para po maka-less or makamura ng delivery fee. So sa halip na ipasok po nila sa pin sa mismong bahay po nila, ginagawa po nila sa highway lang po kahit malayo pa, yun po yung ginagawa nila para makatipid po ng delivery fee or maka-less po sila. So kawa na po si rider. So yung gas po hindi po, ulitin ko po yung gas po hindi po tubig. So pangatlo naman po is client is too long to come out. So nagtawag na kayo na sinabi nyo is nandun na po kayo or na-arrive nyo na po, pero yung customer po is matagal pong kahit alam niya na pong nandun na kayo is matagal pa rin siyang lumabas. So ginagawa po yung ibang customer kahit na alam na nila nandyan na kayo, so doon pa po nila i-prepare yung mga order nila. So alam na lang na i-order sila, may booking sila or may ipapadala sila, pero hindi pa nila ni-prepare, hinihintay pa nila yung rider is nandun na and then pa-relax lang sila. So pwede nyo pong i-feedback na client too long to come out. Then next is client behave inappropriately. Meaning niyan guys is client behave inappropriately is yung customer guys is hindi maayos yung ugali. So may something sa ugali niya or pagdating nyo is galit agad, yung mga wala sa mood. So pwede siya i-feedback ng ganyan. So pang-5, so client was under the influence of alcohol or drugs. So pag ganyan guys is yung customer is lasing, kumbaga parang hindi na maayos kausap kasi lasing, kumbaga nang babara, hindi na maayos kausap or addict, may drugs, yun. Then next is guys, yung client was so rude. So rude siyang client guys. So pwede nyo i-feedback. Then lastly is kung ayaw nyong i-send ulit yung order niya sa iyo, kumbaga hindi na siya lalabas forever sa inyo. So do not send me this order, do not send me orders from this client again. So pag
click nyo po yan, is di na po ulit babalik yung orders niya, or mag-book man yung client na yun, is di na po lalabas yung order niya pag sa order list nyo po sa next booking niya. Kumbaga, meaning po yun, hindi na po talaga lalabas siya. Then, comment nyo po, sample, para po may backup po or may matibay yung ating ebidensya or ating mga nilagay dito na check natin. Kumbaga, pangpatibayin ba? Kumbaga nga sa mga kaso-kaso, dapat na ebidensya or may comment. I-comment nyo po dito yung scenario or nangyari kung paano po naging ganyan. So for example, low price, i-comment nyo po dito. So for example, sa low price lang pero so dito guys, alam nyo po, dito sa pangalawa, order route incorrectly. Ayan. Ginagawa ito kasi mas maraming ginagawa na client para maka-less or maka-tipid sa delivery fee. Kahit nasa loob pa. Sabi nyo, ma'am, dito na ako sa pin. Ay sir, pasok pa po kayo. Sabihin naman ng rider, pwede naman natin i-detroit. Pero yung ibang client kasi is sabihin sa atin, wag na sir, kasi yan mo, ito lang sakto yung pera ko na palalabasin mo naman, ayaw lang mong labas. So i-comment na po natin ito na. So ito po yung sample sa incorrect place incorrect yung pin po, mali po yung pagka-pin niya po. So ang lagay nyo lang po is ang client po ay mali ang nilagay na pin. Sa highway lang po na pin niya and yung bahay niya po pala ay nasa loob pa. So ganyan lang guys. So lagyan nyo lang ng pampatibay ng inyong ginawang check dito para po may backup po siya. Kumbaga na-check nyo dito, dapat may backup po siyang verbal words na para malaman po ng ating mga admin kung paano po nilalagyan ng sanction yung client po natin. Ayan. So kada check nyo dito guys, dapat may kaakibat na verbal words dito na para po makita po nating mga admin at sila pong bahala makipag-usap sa client. So yan lamang guys. So then pagkatapos nyo na lagyan ng backup na words or verbal words, so click po natin yung send then para ma-send po sa, for example lang to so ano man tong rate. So for example lang to, click mo natin send. Ayan. So ayan, so rating send. Yan, rating save. So okay na po 'yon, ganun lang po. Yan, tapos na po. So ayun lamang guys. So ano lang po mag-feedback or mag-rate sa order ng client. So yun lamang guys. So sa mga bago pa lang po sa YouTube channel, please click po subscribe at hit yung notification bell para lagi mo updated sa mga bago kong upload na videos. Maraming salamat.